Designer bags na milyon-milyon ang halaga. Alahas na kumikislap gaya ng mga bituin at mga bahay na parang palasyo. Ganyan ilarawan ng marami ang lifestyle ng isa sa pinakamayamang socialite sa bansa, Gretchen Barreto. Pero, totoo ba ang lahat ng ito? Gaano nga ba siya kayaman? Anong mga branded collections, properties, at investments ang meron siya? Sa video na ito, susubukan nating sagutin ang tanong. Gretchen Barreto. Gaano siya kayaman? Tara, tuklasin natin! Hindi maikakaila na isa si Gretchen Barreto sa pinakamalalapit sa mundo ng mga luxury brands sa Pilipinas. Sa bawat paglabas niya, mapa-event man o simpleng araw lang, hindi mawawala ang mga mamahaling gamit na bahagi na ng kanyang personal na trademark. Sa pinakapinag-uusapan ay ang kanyang koleksyon ng mga designer bags. Ilang beses nang nakita si Gretchen na may suot na Hermes Birkin at Kelly bags na kilala bilang simbolo ng kayamanan at status. Ayon sa mga luxury bag resellers, ang mga ganitong bags ay nagkakahalaga mula 700,000 piso hanggang higit 5 milyong piso, bawat isa. Depende sa materyales, kulay at rarity. May mga Birkin bags si Gretchen na tinatayang limited edition, lalo na iyong mga exotic leather gaya ng crocodile or ostrich na mas mahal pa sa kotse ng ilan. Hindi lang bags ang pinagkakaguluhan sa kanyang koleksyon. Kilala rin siya sa kanyang napakalalaking alahas na mula sa mga sikat na jewelry houses tulad ng Cartier, Bulgari, Van Cleef Arpels at iba pa. Madalas itong mapansin sa mga litrato niya na lumalabas sa social media, kung saan suot niya ang mga diamond necklaces, bracelets at earrings na posibleng nagkakahalaga ng milyon-milyong piso bawat isa. Bukod sa accessories, fashionista rin si Gretchen. Ilang beses siyang na-feature sa mga fashion spreads, suot ang mga couture gowns mula sa Chanel, Valentino, Dior at iba pa. Ayon sa mga insiders, bawat outfit niya sa high-profile events ay tinatayang umaabot sa daan-daang libong piso, lalo kung custom-made. Para kay Gretchen, hindi lang basta luho ang mga ito, kundi bahagi ng kanyang identity bilang isang icon ng sosyal at marangyang pamumuhay sa Pilipinas. Hindi kumpleto ang larawan ng isang luxury lifestyle kung walang engranding tahanan at tito. Hindi rin pahuhuli si Gretchen Barreto. Isa sa pinakakilala niyang tirahan ay ang kanilang mansyon sa Forbes Park, Makati, kasama si Tony Boy Cojuangco. Bagamat hindi eksaktong ibinunyag ang presyo ng kanilang bahay, alam ng marami na ang property sa Forbes ay nagsisimula sa humigit kumulang 300 milyong piso pataas. Depende sa laki, lote at disenyo. Sa mga kuha mula mismo sa social media ni Gretchen, makikita ang loob ng kanilang mansyon, elegante at punong-puno ng art pieces, mamahaling chandeliers, at imported na furniture. May mga larawan siyang ipinost na nagpapakita ng mga gold accents, classic wood finishes at malalawak na living spaces, para kang nasa European villa kung titignan mo ang overall aesthetic ng bahay nila. May mga balita rin na bukod sa Forbes Park, posibleng may iba pang properties ang pamilya nila sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, bagamat hindi ito kumpirmado at nananatiling pribado ang detalye. May mga haka-haka na meron din silang mga properties sa Tagaytay o ibang probinsya bilang vacation houses, ngunit walang sapat na public record na nagkukumpirma nito. Sa ilang panayam at social media posts, makikita rin na malaki ang interest ni Gretchen sa interior design. Madalas niyang banggitin ang mga paborito niyang designers at furniture brands na nagpapakita kung gaano siya kametikulosa pagdating sa bawat sulok ng kanilang bahay. Para sa marami, ang bahay ni Gretchen ay hindi lamang tirahan kundi simbolo ng kanyang status at pagiging isa sa pinakamayayamang personalidad sa bansa. Ngunit gaya ng ibang aspeto ng kanyang buhay, maraming detalye tungkol dito ang nananatiling lihim, na lalo lang nagpapataas ng intriga at fascination ng publiko. Hindi man kilala si Gretchen Barreto bilang isang negosyante sa tradisyonal na paraan, nananatili pa rin siyang bahagi ng mundo ng negosyo at investments direkta man o hindi. Isa sa malaking bahagi ng kanyang buhay ay ang relasyon niya kay Tony Boy Cojuangco, isang prominenteng businessman na dating may malalaking investments sa telecommunications, power at iba pang industriya. Dahil dito, marami ang naniniwala na bahagi rin si Gretchen, kahit papaano, ng financial ecosystem ng pamilya Cojuangco. Bagamat walang mga opisyal na dokumento na nagsasabing may negosyo sa sariling pangalan si Gretchen, ilang ulat ang nagsasabing meron siyang mga investment shares sa ilang kumpanya na konektado kay Tony Boy.
Kadalasan confidential ang mga ganitong deal, kaya't walang malinaw na detalye kung magkano o gaano kalaki ang bahagi niya. May mga chismis rin noon na isa siya sa mga potential investors sa ilang real estate projects, ngunit walang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito. Bukod dito, kumikita pa rin si Gretchen sa entertainment industry. Kahit hindi na siya aktibo sa pag-arte sa pelikula o serye, marami pa ring lumalabas na balita na tumatanggap siya ng malaking talent fee para sa mga special appearances, endorsements, at mga commercial deals. Isang halimbawa nito ay ang mga video greetings at online engagements, kung saan may mga celebrity na binabayaran ng mataas para lamang bumati sa mga okasyon or events. Hindi rin maikakaila na isa si Gretchen sa mga influencer ng high society. Maraming luxury brands ang kumukonekta sa kanya para maipromote ang kanilang mga produkto, lalo na't malakas ang kanyang presence sa social media. Kahit hindi opisyal na negosyo, isa itong paraan kung saan kumikita pa rin siya ng malaki. Sa kabuuan, bagamat hindi lantad sa publiko ang mga negosyo ni Gretchen, nananatili siyang financially secure at patuloy na namumuhay ng marangya salamat sa kanyang sariling kita at sa mga posibleng investments na hindi na ibabahagi ng buo sa publiko. Isa sa pinakamisteryosong bahagi ng buhay ni Gretchen Barreto ay kung magkano nga ba talaga ang kanyang yaman. Dahil pribado si Gretchen pagdating sa detalye ng kanyang mga finances, wala talagang eksaktong numero na nakatala sa public records. Ngunit base sa mga ulat, social media posts, at mga estimates ng ilang entertainment insiders, inaasahang malaki ang kabuuang halaga ng kanyang ari-arian at mga koleksyon. Kung pagsasama-samahin ang halaga ng mga Hermes bags na koleksyon niya, na pwedeng umabot ng milyon-milyon bawat isa, pati na rin ang mga mamahaling alahas mula Cartier, Van Cleef Arpels at Bulgari. Posibleng nasa daang milyon na agad ang value ng kanyang mga personal na gamit. Isama pa rito ang kanyang mga designer outfits na kadalasan ay couture o custom-made at umaabot sa daan-daang libong piso bawat isa. Sa properties naman, kung pagbabasehan ang estimated value ng bahay nila sa Forbes Park na maaaring aabot sa 300 milyong piso o higit pa, malaki agad ang bahagi ng kanyang net worth na naka-invest sa real estate. Dagdag pa rito ang mga posibleng ibang properties na hindi lantad sa publiko, lalo na't kilala ang pamilya Cojuangco sa kanilang mga negosyo at investment sa iba't ibang industriya. Hindi rin dapat maliitin ang posibleng kita niya mula sa endorsements, guestings at iba pang engagements kahit na hindi na siya kasing aktibo sa showbiz. Sa showbiz circles, may mga nagsasabing malaki ang talent fee ni Gretchen, lalo kung high-profile event or special project ang pinag-uusapan. Dahil dito maraming estimates ang naglalagay ng net worth ni Gretchen Barreto sa pagitan ng 500 milyong piso hanggang 1 bilyong piso. Bagamat mahalagang tandaan na ito ay mga tansya lamang, wala itong official confirmation mula kay Gretchen o sa kanyang pamilya. Marami pa ring aspeto ng kanyang yaman ang nananatiling lihim na lalo lang nagpapataas ng curiosity ng publiko. Sa huli, mananatiling palaisipan kung gaano talaga kayaman si Gretchen Barreto. Ngunit isang bagay ang tiyak, patuloy siyang magiging simbolo ng luxury at high society sa Pilipinas. Sa bawat pagtingin natin sa buhay ni Gretchen Barreto, hindi lang basta yaman o material na bagay ang ating nasisilayan. Isa siyang simbolo ng transformation mula pagiging artista patungo sa pagiging isang tunay na socialite at high society figure. Marami ang humahanga sa kanya hindi lamang dahil sa mga mamahaling koleksyon at mga mansyon, kundi dahil sa paraan niyang dalhin ang sarili, laging elegante, confident, at parang may sariling mundo na hindi basta naaabot ng kahit sino. Ngunit kasabay ng kanyang marangyang pamumuhay ay hindi maiiwasan ang mga espekulasyon, tsismis at mga tanong mula sa publiko. Marami ang nagtatanong, galing ba lahat ito sa sarili niyang kayod? O malaking bahagi ba nito ay dahil sa koneksyon niya kay Tony Boy Cojuangco? Ang katotohanan, mahirap sagutin ng eksakto. Dahil marami sa mga bagay tungkol sa kanyang financial status ay nananatiling pribado. Sa mga interviews at social media posts, minsan na ring ipinakita ni Gretchen ang kanyang softer side. May mga pagkakataon na ibinabahagi niya ang kanyang pagmamahal sa pamilya, mga kaibigan, at ang mga simpleng kaligayahan niya sa buhay. Sa kabila ng kanyang mga diamonds at designer gowns, makikita sa mga litratong iyon na siya rin ay tao, may emotion, may sariling mga pinagdaanan at may mga pinapahalagahang personal na bagay na hindi nabibili ng pera. Sa mata ng publiko, si Gretchen ay isang aspirational figure,
Isang patunay na posible ang marangyang pamumuhay sa Pilipinas, lalo kung ikaw ay bahagi ng mga kilalang pamilya or showbiz elite. Ngunit sa likod ng kinang at karangyaan, nananatili rin siyang isang misteryosong karakter na maraming aspeto ng buhay ay hindi kailanman lubusang mauunawaan ng publiko. At marahil doon nakasalalay ang kanyang patuloy na allure sa pagitan ng alam ng publiko at ng mga sikreto na siya lamang ang tunay na nakakaalam. At iyan ang ilan sa mga sikreto sa marangyang buhay ni Gretchen Barreto. Ano sa tingin mo? Saan kaya talaga nanggagaling ang yaman niya? May gusto ka bang idagdag o ikwento tungkol sa kanya? I-comment mo sa ibaba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang celebrity stories na tiyak na ikagugulat mo.